Ano yan? Magkano? Ang order? Ha? Magkano ang bili? Nasa 13, may Ba't ang mahal? Akala kong binibili lang ito eh, no? Tapos may ano, i-record mo pa yung ano, yung mga laman. Ink. You know? Ink. 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 Papel. May CD. Sa ano ba nakakapag-download sa YouTube? May mga kumikita daw sa YouTube. Pwedeng pang-business yan, Landel. Pang-business natin dyan. Ang maganda rin talaga printer yung pala. mahabang gayon. Yung mahaba, pwedeng mag-print. Ano yan? Ito maganda printhead. Ito napapalitan ito. Pag nasira ito, bibili ka ng ganito, papalitan mo lang. Cables. Uso ngayon yung piso print. Oo, basically. Ito mismo printer. Maganda nito, wifi na rin ito. Tapos pwede mag-scan ng long. Tanggalin natin sa plastic. Pagkano yung ganyan? Ang kuha ko dito nasa 13. 13? Oo. 30. 13 po. Paano? Isa pa maganda, natatanggalan to ng ano, yung waste. Bubuksan nito. Powder pala yan? Hindi po, ito ay ano, yung the ink. Pagbukas din mapapalitan siya ng ano, yung maintenance kit. Yan. Okay na kino. Ito nga pala ang Canon G4770. 4-in-1 printer. May scan, copy, print, may fax na siya. Dito pwede ka mag-scan ng long. Tapos dito may flatbed scanner. Ito yung ADF scanner hanggang long. Tapos dito nilalagay ang ink sa loob. At syempre dito din ito nilalagay. Ang kagandahan nito, pag nasira ito, pwede kang bumili ng replacement print head. Mura lang yung print head nito. Hindi katulad sa Epson, pag nasira si print head, wala na. Bibili ka pa ni bagong printer. Pero dito sa Canon, pwede kang bumili nitong ganito. BH70 at CH70 print head. Pwede bumili nun. Tapos ink niya black, cyan, magenta, yellow. Yan. Tapos pagdating dito sa likod, kung mapapansin nyo tong compartment na ito, pag tinanggal mo siya, dito nilalagay
yung maintenance cartridge niya. Yung MG04 cartridge. Pag napuno yung waste ink nito, papalitan mo lang siya. Hindi katulad ng ibang printer na walang ganito. Kailangan mo pang i-reset siya ng resetter. Katulad ng sa Epson may mga resetter. Pero ito hindi na, wala na. Palitan mo lang siya ng cartridge dito. Tapos dito nilalagay yung cable na ang pang-fax. May kasama na rin siyang cable ng pang-fax. Tapos ito yung mga kasamang mga papers. May mga CD, mga manual. Yun. Okay. Ito nga pala yung paglalagay ng printhead. Ano? Meron naka-indicate dito itong B at itong C. Ibig sabihin yan black at C, color. C may nakasulat dito, C may nakasulat din dito, B. Kaya hindi na kayo malilito kung paano maglagay ng printhead. Para buksan to, angat mo lang siya din meron ditong kulay blue na ipe-press ng konti. Tapos angat mo na siya. May kita mo may pin yun doon sa loob. At tanggalin muna natin yung seal dito. Yan. Tapos ito din, tanggalin ang seal. Pag natanggal na, ipapasok na natin to sa loob ng ganito. Yan. Okay na. Hindi na natin kailangan siyang i-press ng ano. Kasi pag ginano na siya ay tatanggalin pa pala ito. Tinatanggal din to pull. Yan. Tapos papasok ulit natin. Lalagay lang siyang ganun. Hindi na kailangang i-press or kung ano mang gagawin. Ito naman kabila. Tanggal ito. Tanggal ito. Ganun ulit ang gagawin. Baba lang siyang ganyan. Okay na. In place na. Tapos i-click lang siyang ganito. Yun. Okay na yun. Pag nag-click. Tapos sunod naman lalagay na natin yung mga ink niya. Ang kagandahan sa libreng ink ng Canon, sobrang laki na niya. Hindi katulad sa Epson na yung libreng ink lang ng Epson ay yung parang 40 ml lang ba yun or 50. Ito ano na, malaki na. Itong black ay 135 ml na black. Tapos itong mga color niya 70 ml na. Kaya marami na siyang mapiprint sa isang set ng ink na to. Para 7,000 pages. Unahin muna natin lagyan itong black. Para ilagyan ng ano, lagay lang ito. Wala nang kailangan tanggalin na seal dito. Hindi katulad sa Epson na meron pang tinatanggal dito na puti. Tapos meron siyang ano dito yung, kita nyo to? Imamatch nyo lang dito sa ano din para pag ginanon nyo, okay na, hayaan nyo lang, hindi nyo na kailangan i-press ito. Tapos kita nyo nag-ano na siya din nag-fill na siya. Anti-spill na rin to, katulad ng ano, ng mga bagong Epson din. Tapos pag okay na, angat nyo lang, takip. Yan. Tapos sunod naman, ang ink nga pala nito ay 71. Ang code niya pag bibili kayo, pag
pag naubos na. Sunod naman ito. Sayan. Ganun ulit ang gagawin. Meron naman siyang maliliit na gitling-gitling dito. Na yun ang imamatch nyo dito sa tatlong gitling-gitling. Yan. Ang maganda nga pala, itong kanilang black na ink is pigment na. Ibig sabihin, pag nag-print siya ng black, mas sharper ang image, mas matingkad, unlike dun sa dye-based na ink lang ng ibang printer. Tapos sunod naman ay itong magenta. Ganon pa rin. Iba naman ang ano niya, oh. Kaya hindi na kayo malilito kung anong ipapasak nyo kasi kada ink na ilalagay nyo din iba-iba, unique yung nozzle dito. Kaya hindi nyo mapaghihiwalay, hindi kayo magkakamali ng paglagay ng ink. Ganon ulit, imamatch nyo yung ano, malaki. Yun. Iba ang kanyang ano din imamatch mo naman ito. Din Nga pala, pag ilalagay nyo ito, kailangan nakabukas na siya, ipa-power on. Kasi pag hindi siya naka-on, andito lang siya sa gilid. Pag binuksan mo siya pag binuhay mo siya, ito automatic na mag-center siya para malagay mo yung printer head. Tapos na pag-fill ng ink. Tapos, pwede na natin itong ibaba. Dahan-dahan. Ano yun, tapos ito dahan-dahan. Yan. Tapos, dito tayo ngayon sa setup. Nakikita nyo yan, language selection. Yan. Kita nyo English. Okay nyo lang yan. Yes. Tapos, countries. Wala. Ito, Philippines. Press OK. Tapos, do you want to update automatically when you premiere? Pag meron kayong Wi-Fi, yes. Pag wala, pwedeng off. Pero, sa case ko, may Wi-Fi, so on mo lang, yes. After pouring all ink from the bottle, press OK. Na-pour na natin yung ink, kaya pe-press OK na natin. Performing initial adjustments, please wait momentarily after 6 minutes. So, antayin natin matapos to. After nito, okay na siya. Ito nga pala yung yung maintenance cartridge para dito. May nabibiling ganito sa Shopee, Lazada. Ito parang nasa 500 plus lang, 550. Dito pumapasok yung waste ng ink. Bumili na kasi agad ako nito para kung sakaling mapuno ito, meron na agad pamalit. Ito, dito mo ilalagay yung pinagpalitan, yung puno na. Dito mo ilalagay. Ito yung mismong niya, cartridge. Papasok mo lang to doon sa likod pag puno na. Diba? Yung ibang printer kasi walang maintenance, kaya ang ginagawa nung iba, binubutasan yung likod. Binubutasan yung likod ng printer para lalagyan mo siya ng bote na doon nalabas yung ink. Pero in case dito, hindi na kailangan magbutas ng Meron din naman ng Epson, kaso
sobrang mahal ng mga printer na merong maintenance na box na Epson. Pero ito, napaka-affordable lang. Okay na, natapos na yung initial ink niya. Pwede na tayo mag-try. Halimbawa, copy, scan, box, maintenance, settings. Settings, ano nasa settings? Dito sa settings, dito natin i-input yung yung Wi-Fi. Yung Wi-Fi natin. Wi-Fi. Wi-Fi setup. Punta tayo dito sa Wi-Fi setup. Easy wireless connect. Connect to computer, smartphone. Hindi pala, back. Manual connect. Yan, manual connect para mag-search siya ng Wi-Fi natin. Searching for wireless router. Magasagap siya ng mga Wi-Fi. Yan yung Wi-Fi. Na pangalan ng Wi-Fi. Okay. Tatype yung password dyan. Para makonect ang Wi-Fi natin, press OK. Enter password. Ngayon, makikita nyo meron ditong A na maliit, A na malaki, 1. Para halimbawa, kung ang iyong password ay maliit na A, adi yan, nasa A na. Pero pag halimbawa, kailangan mo malaki ng letter, press mo lang itong parang chain na picture. Tapos, malipat na siya dun. Kita nyo yan? Malipat siya dun. Depende kung anong letter ang kailangan mo. Since, halimbawa, ang password lang ng Wi-Fi namin ay simple lang, set natin sa number, tapos press na natin yung number. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Press OK. Connecting to wireless router. Tapos pagka okay na yung password, hintayin lang siyang kumonect. Pag okay na, nalagay yung password dyan, connected to the wireless router. Okay. So, nailagay na natin yung Wi-Fi. Pwede na tayo mag-print ng ng mga photos, documents. Basta mag-download lang na application ng Canon na print na application para ma-connect mo yung iyong cellphone or laptop dito sa printer. Tapos, pwede nating back. Andito sa ibang settings, makikita natin yung device settings, speed settings, kung may problema sa speed, web service, quiet setting, gusto mo matahimik ang pag-print, eco setting, pag gusto mo ay tipid sa ink, template print, yun yung makikita mo sa settings. Maintenance naman, pwede ka mag-nozzle check. Hindi mo na kailangan ng laptop or di ba halimbawa, pag ito hindi na siya nagprint ng maayos. Di ba yung iba ginagawa sa laptop mo siya may maintenance kasi walang ganito. Ito nandito na. May nozzle check, may cleaning, deep cleaning, print head alignment. Ito automatic siya. Itong isa value. Ibig sabihin dito sa value, i-set mo yung yung X and Y ganon. Roller cleaning. Maganda sa roller cleaning, yung feeder nito ay nililinis din. Hindi katulad nung ibang walang gantong option. Meron din siyang bottom plate cleaning. Ito yung sa ilalim.
Ayan, ito, meron ditong option na replace ink print head. Transport mode, pag halimbawa, itong printer, ita-travel mo or malayo yung ibabiyahe mo para hindi yung ink nito, ita-transport mode mo lang siya. Tapos, cannot print until you exit transport mode. Yun. Hindi siya magpiprint pag naka-transport mode kasi nakalock yung nakalock yung print niya, nakasecure para pag tinravel mo siya, hindi magme-mess yung loob. Magandang picture niya. Yun ang napapaloob ng maintenance. Kita dito yung signal ng Wi-Fi na connect ka na. Device settings. Sa device settings naman may pack settings, print settings, LAN settings, quick bridge settings, mobile photo setup, other device settings, language settings, firmware update, reset settings. Pag halimbawa, kailangan mo i-reset yung settings nito, pindutin mo lang tong reset settings. May firmware update din. Since bagong bili siya, check natin kung meron siyang firmware update. Install update. Tapos, since connected siya sa Wi-Fi, the latest firmware is on the server 3.0.20. Next. Do you want to update? Yes. Update takes time. Do not turn off the device. Start update. Preparing. Please wait momentarily. So, ibig sabihin, na siya. Nag-install na siya ng Nag-install na siya ng firmware. Nagda-download na siya. Yan, nagda-download na siya. Kita nyo yung progress. May progress bar siya. Updating na. Ibig sabihin, nag-update na siya. Tapos, pag natapos yung load, yung progress bar niya, dun sa baba, ibig sabihin, updated na. Yan, nakalagay, update successful. Okay na. Okay na natin. Tapos na. Yan, ibig sabihin, pwede na tayo mag-print. Ready na siya. May copy, may scan, may fax. Yun, nandito na siya. Okay na.